Hello po, DJ. Kay ma'am po kayo mag-hello, sir. Kausapin mo na yung si ma'am. Ay, DJ. Ay, wala DJ. Hindi ko makita eh. Ay, di mo nakikita si ma'am? Yes po. Ay, hindi mo nakita. Ma'am, nakita mo si sir, ma'am? Hindi po. Hindi din. Ay. Pero ako nakikita po ninyo. Opo. Opo mo nga eh. DJ, yung ano lang, ang nakita ko, yung ano mo lang, parang file mo lang. Profile. Pero sir, hindi mo nakikita si ma'am? Hindi DJ. Hindi. Oh, hindi. Paki-open po ng camera, ma'am. Open na po eh. Open na, no? Pindutin po ninyo pareho. I-open nyo, tapos i-close ulit. Try ko po DJ sa akin. Pero naka-open ako DJ. Oo, naka-open po ako eh. Ma'am, paki-open po ulit. 5, 4, 6 view. Ayan, nakikita na po niyo yung isa't isa. Hindi po. Hindi pa rin. Baba nyo po muna yung tawag. Tatawag ako ulit. Apo DJ. Cancelin po muna, sir. Okay. Oh, hindi. Malain ini. Para sila bro nga hindi nila makita. Ayan na, nakita na po ninyo ang isa't isa. Wala siya po. DJ. Okay, sige. Ipasok ulit, sir. Meron po DJ, nakita ko. Ang tanong. Hindi ko siya nakita. Hindi mo pa rin nakita si sir, ma'am? Hindi po. Sir, kita mo si ma'am? Yes po, nakikita ko siya DJ. Nakadilaw po siya nandun. Kita mo na, ma'am? Wala po. Wala talaga? Okay pa naman vision mo, yung ano mo, mata mo, wala namang ano yan, grado? Ba't wala? Isang pindot pa nga po, sir, ng camera mo, sir. Isang pindot pa nga po. Sige po, DJ. Yan. Open na po. Kikita nyo na? Nakita ko na siya po. Kita nyo na. O, sige. Pasok na ulit. Hello, ma'am. Good afternoon. Okay lang po. Anong pangalan mo, sir? Jonas po. Jonas Delicona. Taga saan po Ito kayo? po, ma. Dito po, sa Sambales. Iba, Sambales. Sambales. Malapit. Apo. Ang taon mo? 52. Ikaw, ma'am? 49? Medyo konting differential lang. Taga saan po kayo, ma'am? Cagayan de Oro po, pero dito kami nanirahan sa Manila. Pasig po ako. Ano po yung maingay? Ano po? May binubuting-ting Ano na bang po ba, ma'am? pangalan, ma'am? Chari. Chari, parang, Yung palayaw ko, parang, dito yata talaga ako nakalinya sa Chari, yung misis ko, Chari din ang pangalan eh. Saan mo yung tawag Cha? Oo, Cha din ang palayaw niya. Siyempre, Chari, Cha talaga yan. Anong pangalan mo, Pero, Jonas? Jonas po. Jonas, ma'am. Yan ka saan ka, ma'am? Pasig po, nagtatrabaho po ako kasambahay. Oo, ako dito po ako sa Iba, Sambales. Dito. Ayun. Sa Provincial Hospital po ng Sambales, driver po ako ng ambulance. Driver ka ng ambulance. Saan yung pamilya? Nandito nasa school sila lahat. Pero yung probinsya ko, nasa Mindanao din. Dito lang ako napunta kasi. Saan ka sa Mindanao? Sa Surigao.
Surigao. Cagayan de Oro ako. Malapit lang. Isang bus lang Ano po yan. yung Ilan yung ano? sino po yung may binabutingting sa inyo diyan na maingay? Sa kanila po yata, DJ, sa kanya. Ano po yung binabutingting mo? Wala Ma'am? ba? Mamaya dito sa akin, DJ, medyo may ingay kasi may mga kalapati ako dito sa likod. Parang may plastic po kayo na ginagalaw diyan, ma'am. Yung relo mo siguro. Wala na po. Wala na. Okay. Ilang anak mo, sir? Bali, 6 po anak namin ni Mrs. ko dati. Asa-asawa Kaya mo po, ngayon? ma'am. Wala na po, wala na siya. Hiwalay na kami. Yung binabutingting. Kaya po, ilan po ang anak ninyo? 3 po. Malalaki na rin? Nag-asawa na sila lahat. Sa akin, wala. Puro nag-aaral pa. Yung isa may trabaho na yung panganay. Tapos yung pangalawa ko, graduating itong year na to ng teacher. Tapos second year college sa criminology yung pangatlo. Grade 7 yung pangapat. Grade 5. May grade 1 pa ako. Lalaki. Bunso lalaki. Ganun ba? Ikaw nag-supporter lahat. Akin lahat nasa bahay ko. Hindi ko binigay sa kanya. Kasi alam kong hindi naman niya mabubuhay. Sayang lang yung kinabukasan ng mga bata. Ganun ba? Ikaw po, ma'am. Ikaw po, hiwalay ka rin. Hiwalay na kami, 14 years na. Ah, Nag-asawa na siya. Nakaapat na nga siya asawa dun. maganda. At least, napasaya niya na yung sarili niya. Sa akin, pinakawalan ko naman siya. Gusto ko na ma-enjoy siya dahil yun ang gusto niya eh. Siguro dala ng di niya masyado enjoy yung sarili niya habang kami, dala ng grabe kahigtik ang trabaho ko. Tapos, may time pa na pag-uwi ko dito sa bahay kasi may tricycle ako. Sayang din naman magtambay lang ako sa bahay lalo kung wala akong biyahe. Wala akong pagod. Matulog lang ako magdamag kasi 24 hours sa duty ko. 2 days off namin sa duty. Kaya pag nag-off ako, namamasada ako. Siguro parang, hindi ko alam kung ano. Pero nahuli ko na siya ng 2 beses. Kaya sabi ko, tama na. Ayaw ko kasi yung ganun. Dahil ako sa sarili ko. Supportive ako lalo masyado sa pamilya ko. Kaya, ganun nga, tsura ko ngayon, medyo haggard pa ako. Kadarating ko lang kanina, galing ako ng Balanga, Batahan General Hospital. Buti nakasalang ka agad. Na matagal na ako nagre-request kay DJ na isalang. Kinukulit ko. Kaso sabi niya kailangan sa Viber muna. So hindi ako naka-install kagabi sa Viber kasi mahina yung net namin sa trabaho. Pag-uwi ko dito sa bahay kasi may net ako dito. Ako install ko kanina. Agad-agad okay naman, nag-response naman agad si DJ na kung gusto mo isalang kita mamaya. Sabi ko tama-tama DJ kasi kadadating ko lang galing trabaho. Medyo inantok ako kanina, wala yung antok ko nung sinabi na isalang niya ako. Kaya sabi ko, sige, salamat ka. Siyempre, gusto ko rin na alam mo naman, tayo mga tao lang tayo na kailangan din natin sa buhay. Kasama. Medyo may agot ang edad natin. Sa bagay, hindi ko lang alam kung okay sa'yo yung natin, yung layo ng edad natin. Okay lang ba sa'yo yung edad ko sa 49 mo? Sabay, konti lang naman, di ba? 6 years lang yata. 49, 3 years lang. Love the same 3 years. Diba? Oo nga. Matanda pa. Akin lang, kung di naman ako namimili ng tao, basta mabait siya, tas walang bisyo. Gusto ko yung walang bisyo. Ayoko yung ganun. Yan. Alam mo, kung ano man yung nasa isip mo na pinipili mo sa tao, siyempre kami lalaki, ganun din pinipili namin. Yung pagkatiwalaan ka pag naiwan ka sa bahay, lalong-lalo na sa part ng duty ko, iba kasi ang nature ng duty ko eh. Anytime kasi na tumawag ang admin ng hospital, pag wala ng driver, tatakbo talaga kami. Yan lahat kami, siyam kaming driver, ganun ang papel namin. Rotation ang ikot namin. Pagka oras na naubos na ang driver, lalo na ngayon na matindi yung lalo dumaan ng COVID, grabe ang biyahe. Ano yung sa Sampo? Nangupahan kayo? Ha? Nangupahan lang kayo doon? Saan? Di ba taga Sambales ka? May lupa ka na dyan?
Sarili kong bahay, nakabili na ako ng sarili kong bahay. May ano ka dyan. Matagal ka na pala dito. Dumating ako dito sa Zambales, kung hindi ako nagkamali, nasa 19 years old lang ako. Dito na ako. Wala na kasi kami mga magulang sa probinsya, pero may mga lupa pa kami. By March siguro uwi kami dahil plano namin ibenta na yung mga lupa namin. Kami magkakapatid lahat. Kaya ako napunta dito dahil yung ate ko, panganay namin, principal dito, nakapag-asawa ng taga rito. Naging principal dito sa elementary dito sa Zambales. Tapos yung kuya ko, ganun din, dito rin nagtrabaho. Tinawagan nila ako. Pinapunta nila ako. Pumunta ako dito, sakto putok ng Pinatubo, 1990. Pagdating ko dito, binata pa ako. Dito na talaga ako, as in, dito na ako talaga nahubog yung isip ko sa iba. Pero maganda ang lugar dito kaysa nakikita ko doon sa amin. Dito maraming pagkakitaan. Basta gumalaw ka lang. Sa tricycle nga lang. Ako nga, pag wala akong duty, pag-uwi ko, dalawa kasi yung tricycle ko. Ginagamit ko yun. Yung isa kasi ginagamit ng panganay ko sa trabaho. Yung isa ginagamit ko. Pinampapasada ko. Halos minsan yung rate ko sa trabaho na 650, nasusubrahan ko pa doon sa kita ko ng pasada. Maganda ang ano dito sa lugar na to. Kaya parang sabi ko nga sa mga kapatid ko, dito na tayo. Saka, ito nga, nagpundar na ako ng nagbinta muna ako ng lupa ko sa Mindanao. Yun ang binili ko dito. Maganda. Sarili ka na. Oo, bumili ako ng sarili ko. Siyempre, yung mga anak ko din. Lalo yung isang graduating ko ng teacher. Ilang taon yung panganay mo? 23. May trabaho na rin siya. Yung pangalawa, 21. Graduating na ng teacher. Ito next year. Graduate na ng education. Tapos 18 yung isa, second year college ng criminology. Paano kung halimbawa mag-aasawa ka, hindi ba sila magagalit? Sinabi ko na sa kanila yan tuwing kumakain kami. Sinasabi ko sa kanila kasi sabi ko minsan mag-asawa ka ulit. Oo, pabor sila lahat kasi makatatay naman yung mga yan. Lalo yung ko, yung bunso ko, makatatay. Hindi nga niya naramdaman na, parang pagtingin ko, masaya ako dahil hindi ko naramdaman na parang nanghihina sila na wala silang nanay. Nakakapaglaro sila tapos ako. Hindi ko alam kung saan pumunta. Wala na kaming communication ng nanay nila. Hindi rin ako, kasi ugali ko kasi, pag ako niloko, isa lang lagi sinasabi ko, ba't pa natin patatagalin yung pagsasama natin kung naglulukuhan lang tayo, di ba? Sabi ko, ako, pag alis pa lang niya, hindi ko naman siya totally pinaalis. Kusa siyang umalis. Pag uwi ko galing trabaho, wala na siya. At least, nakukonsensya na siya sa sarili niya dahil hindi na talaga ako sa kanya. Manlamig na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kahit anong oras ka umalis, bukas yung pintuan, pinapatawad na kitang dati. Sabi ko, para wala kang iniisip na parang isusumpa kita, ayoko. Kasi tao lang ako na kung gagawin ko yun, magkakasala rin ako sa Panginoon kung isumpa ko siya. Kasi ang sabi ko sa kanya, pag umalis ka dito sa bahay, dati na kitang pinapatawad. Bata, iniwan niya. Gabi, madaling araw, nagising yung, sumunod sa panganay ko, nagising. Sabi niya pa, nakita ko si mama, may bit-bit na pag alas 2 madaling araw, nasa duty ako noon. Sabi ko, anong ninyo? Okay lang pa. Mismo kasi yung anak ko, nakahuli din sa kanya. Yung babae ko, yung babae ko kasi, puro mga religious, mind sila. Ang trabaho nila, simbahan, bahay, school, ganun lang sila. Sila sa religion. Ako lang ang hindi nila naisama. Halos sila, nasa JL sila lahat, 3 babae ko. Pero yung 3 lalaki, hindi, pati ako hindi. Pero okay lang, sabi ko kasi, at least nakikita ko, mga anak ko, wala. Yung babae ko, mag-graduate na teacher, wala pang boyfriend. Kumbaga, yung determinado din sila sa sarili nila. Kasi sabi ko, mag-aral lang kayo, nandito lang naman ako sa likod nyo, kahit wala si nanay nyo, kaya ko kayo suportahan. Kaysa sumama kayo sa kanya, baka mapariwara lang ang buhay ninyo. Sayang ka ako. Pinaghirapan kayo namin, tapos masasayang lang kung kailan malalaki na kayo, sabi ko. Kaya, okay naman sila. Hindi naman ako namang problema. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Kaya, at saka, din, sana nga, dito na rin talaga ako makakita ng ito, sumilid tong anak ko.
yung anak ko na isa, hindi ko pinapasok kasi may ubo. Sabi ko, dadaling ko sa ospital mamaya. Kaso inaantok na ako. Daling ko sana doon sa ospital at pa-check up ko sa AR. Kaso lang, inantok ako. Kaso nung nag-ano si DJ na isasalang ako, nawala yung antok ko, nanonood ako ng NBA sa TV. Inantok na ako. Sabi ko, isasalang ako. Sabi ng anak ko, bakit pa nag-ready ka ng cellphone? Ako sa ano. Alam naman nila, sinasabi ko ako, naghanap talaga ako ng jowa. Kasi yung bang tipong galing ako sa trabaho, pagod ako. Gumagalaw naman yung mga anak ko, pero mas gusto ko kasi yung ako magluluto ng pagkain para sa kanila. Kikilusin ko pa rin yun. Kahit na napapagod ako. Okay. Kikilusin ko pa rin yung panghanda. Ma'am, ikaw po, ano po hanap po ngayon? Ready na po kayo mag-boyfriend, asawa? Titingnan lang, DJ. Ano po ba yung pinagkabalahan mo ngayon, ma'am? Nagtatrabaho po ako sa dito. Kasambahay po, Sa Pasig. Pasig, okay. Mercedes. Ikaw naman magkwento, ma'am. O naman, ma'am. Kwento mo naman ako. Titingnan lang. Wala namang problema po sa akin yan. Kasi si DJ naman nandyan pa bang hindi pa ako nakakahanap siguro DJ. Baka mabigyan mo pa ako ng ibang tsansa. Ako totally hindi ako marunong mamilit. Sa akin kasi, basta isa lang lagi sinasabi ko, yung magiging partner ko man. Yung mapagkatiwalaan ko sa bahay. Pag alis ko, na alam kong pagbalik ko siya pa rin. Yun ang sa akin. Kasi ako, more on trabaho ako Nakapokus ako Yun sa bahay. Mabait naman ako. Wala namang problema. Pag mabait ako. Mabait. Ako, kung bait lang ang tanungin mo, siguro, hindi magkaganyan yung mga anak ko na magiging malapit sa akin. Kung medyo may pagkasalbahay akong magulang. Wala man akong bisyo, wala akong sigarilyo. Inom. Kontrolado kong inom. Halos, ilan na nga ngayon, siguro may 5 months na, hindi ako uminom. Hindi ako ganoon katakaw sa alak. Marami akong mga kaibigan sa pasada, pag wala akong duty, nagyayaya, inom ganito. Nilalagpo. Sabi ko, alak lang yan. Ako, sige kayo na muna. Kasi, siyempre ako nasa hospital ako, alam ko yung mga hinahatid kong pasyente na mga pinanggagalingan ng sakit nila. Muron cancer, sa sigarilyo, sa alak. Kaya, sabi ko, bakit ko pasukin yan? Ay lalos, lahat ng mga dala kong pasyente nag-aagaw buhay dahil sa mga sakit nila. Sa bisyo nila. Kaya, ganun ako kaingat din sa sarili ko. Saka hindi naman kami pinapabayaan ng government ng Sambales. Kumpleto kami sa mga vitamins na binibigay sa amin. Siyempre, mag-vitamins ka na rin lang. Huwag ka na rin magbisyo. Huwag ka manigarilyo. Huwag ka mag-inom. Akin, pag galing trabaho, uwi ng bahay, mga bata, kaso pag may time pa ako na medyo, yun nga sinabi ko, pag wala akong biyahe magdamag, nakatulog ako, kunin ko yung tricycle ko, pagka medyo maluwag pa ako ng oras. Lalabas ako kahit mga 3-4 na oras. Okay na yun, makakuha ko ng pangulam. Kasi lagi ako, sa bigas kasi walang problema, nag-i-stock talaga ako ng bigas. Pero kami supply sa hospital ng bigas talaga. Kaya, sa ulam lang ako, hanapan ko lang ng paraan ng ulam. Ang anak ko kasi, mga dry sila, mga prito gusto nila. Ayaw nila ng mga sabaw na sanay sila sa nanay nila, tamad magluto sa bahay. Tamad maggawa ng paraan kung paano kumain yung mga bata ng gulay. Kaya doon ako nawala ng gana. Kasi sabi ko dapat, dumiskarte ka, may ulam yan sa rep. Kako, gawan mo ang paraan, gulayan mo pa yung mga bata na kaya ng gulay ka. Sabi ko. Ay ako pa rin. Pero okay lang, at least masaya na ako. Nawala siya, sabi ko. Ikaw, anong mo, ma'am? Ay, siya pala. Nandiyan yung pera yung 1,000 dyan ko. Ikaw, yan. Ikaw, siya, anong plano mo sa buhay? May plano ka pa ba na lumagay sa... Sir, kawawa na yung bata. Sobrang hirap na siya sa ubo niya, sir. Pa-check up na lang muna yan doon. DJ, galing na po yan kanina sa pumunta kasi sa trabaho ko sila yan. Sige. No? Paano connected na kayo sa isa't isa? Maraming salamat. Thank you, ha. Good luck. Sige po, DJ. Bye-bye. Sige po, DJ. Thank you. Sige po.